Maligayang pagbabalik mga ka-solar. Ngayon lang tayo nakapag-upload dahil matagal tayong busy. So ngayon isi-share ko lang itong ating bagong solar charge controller. Kung makita ninyo, yung setup natin ay ganyan pa rin. So kailangan nating dagdagan ng ganitong solar charge controller dahil para magamit natin yung extra natin na solar panel sa baba. So, bago ko ito ikakabit, gusto ko na ipakita sa inyo kung ano ba yung meron dito. Kasi si solar charge controller na Pomer ay bago sa atin. So, yan yung mga lumang mga mobile model na subok. So, ito naman bago. So, para makita ninyo kung maganda ba tong solar charge controller na ito, o tayong mga yung magiging advantage niya sa kay NPPT na si One Solar at kay SRNE. So ito ang kasing tayo mga solar, ito siya. So mas maliit siya ng konti. Ito ay mas maliit na konti kung kita nyo. So nasa around mga 6 inches lang yan. At sa box ay meron siyang manual. At ito papel, karton. So yun yung itsura niya, di ba? Okay. Pomer solar charge controller, MPPT yan mga ka-solar. POW Keeper 1220. So yung ampere rating nito mga ka-solar is 20 amperes. So 12 to 24, 20 amperes. Kung makikita ninyo, yung max input power ng solar panel niya is 260 watts kung naka 12 volt battery ka, at saka 520 watts kung naka 24 volt battery. So yung solar natin sa taas is na spare na hindi natin kailangan natin kabit is nasa mga 300 volts. 300 watts. Dalawang 150 yun. So pasok siya dito para ma-harvest natin, mapasok natin yung power niya papunta sa ating mga batteries. Pasensya na kayo mga solar, hindi pa natin inayos yung busy pa tayo yung mga battery natin. So yan, pasok siya 260 watts MPPT. So abangan mga solar yung performance at yung setup nito. So gusto lang i-share sa inyo yung controller na to. Sa likod pareho siya kay SRNE, meron siyang grid fins, aluminum heatsink, kulay itim lang. Dating chrome to. Kikita nyo dito yung kulay niya. Wala siyang fan. So possibly itong yung design niya is more rigid, hindi siya pwedeng pasukan ng basta-basta ng alikabok dahil wala siyang fan. Gumagamit siya ng cooling fins. Okay. Tapos yung terminal niya is andito. Medyo konti yung terminal because ito ay medyo maliit kasi ito ay 20 amperes lang. So makita ninyo yung solar panel terminal na positive negative, yung battery at saka yung load side. Ito yung sa mode at saka setting. So meron siyang dalawang USB port para sa charger mo. So tingnan din natin, i-review din natin yan kung yan ay fast charging. So mga ka-solar, para sa review at saka pag-setup, abangan nyo sa susunod na video. Sana maganda at nasa maayos na kalusugan tayo. Happy solar time. Bye-bye.